araw po sa inyong lahat. Narito na naman po tayo sa ating episode ng #Blessings. At kasama na naman po natin si Father Mar Baranda ng Holy Rosary Parish ng Bicutan at Chancellor po ng Diocese of Pasig. Father Mar, malapit na ang Valentine's Day. Oo nga. 2 days na lang, no? Ano ba, may ka-date ka ba ngayong Valentine's Day? Hindi lang naman yan para sa mga bata, Bishop eh. Oo. Para sa lahat. Nako ha, mapupuno na naman ang mga restaurant, no? Oo. At marami na namang kikita sa pagbebenta ng mga roses, di ba? Oo nga, chocolate. Baka nga ito mga kabataan natin ito, may mga padadalan o matatanggap, di ba? No? Sabi daw sa mga parokya, pag February 14, meron ding mga ballroom dancing. Totoo ba yun sa ibang parokya? Yung mga couples? Oo nga, mayroon yan, Bishop. Sa inyo ba meron? Wala pa. Wala pa. Anyway, Father Bago Mar. pa lang naman ako doon, Bishop. Anyway, siguro pakilala mo yung ating mga Oo nga, guests mayroon ngayon, tayong mga kabataan guests. ngayon. Sila Erving Tumaob ng Santo Niño Parish at saka si Alicia Del Mundo ng San Guillermo Parish. Okay, sige, pakilala kayo, no? Ako si Irving Tumao po, no? From parish ng Santo Niño de Taguig. So, working, nagtatrabaho na po ako ngayon as a sales engineer ng Max Energy. Ng ano, Max? Max Energy. Ano yung binibenta? Actually, sir, nagbebenta kami ng mga UPS, uninterrupted power supply, yung mga nagsosupport sa mga data center, telco, solar power. Yung mas mahaba ang life. Yes, po. Oo, kasi hindi ba alam lang natin mga power bank na mga maliliit, Yes, di ba, no, battery. sa mga cellphone at tablet, no. Yung mga computer ito, Yes, sir, sa mga malalaki. data center na nilalagay sa mga telco and solar. Gaano katagal ba ang kanilang life? Normally, Father, yung mga binibenta namin battery is umaabot ng 1 year. Then, meron kaming malalaking battery na umaabot ng mga 10 to 15 years. Okay, ano. So, sa mga solar project. Meron ka namang activity sa parish? Sa parish naman, Father, ako po yung isa nila sa mga advisor sa Parish Youth Ministry and director naman po ng God's Dream Theater namin. Okay, sa good. Church. Very good, no? O ikaw naman? Ako naman po si Alicia Del Mundo, grade 11 po from Pasig Catholic College. Tapos nag-serve po ako sa San Guillermo Parish bilang charismatic youth. Tapos isa rin po ako member ng Parish Youth Council. Nagbibigay ka ba ng LSS sa Charismatic Youth? Ano po, kami pong community kasama yung mga elders po namin. Kami po yung nagsisi-LSS sa parokya namin. So, nagbibigay ka din ng mga sharing? Hindi po, tumutulong lang po kasi hindi pa po ako pwede. So, pag may mga activities lang, no, nag-share ka, no? Anyway, alam mo, Father Mar, yung ebanghelyo natin ngayong linggong ito, tungkol sa batas eh. Batas, no? Yung batas ng Diyos, kasi sabi ng Diyos sige, tignan natin yung yung mabuting balita. Ang ganda ng mga unang statement dito. Medyo matinding dating. Huwag ninyong akalain na naparito ako para pawalang bisa ang batas at mga propeta. Naparito ako hindi para magpawalang bisa, kundi upang magbigay kaganapan. Di ba? Parang sa Ingles, sabi ng Panginoon, di ba, I have not come to abolish the law, but to fulfill the law. No? Batas. No? Di ba, minsan pag narinig natin yung batas, yung pagiging law-abiding. No? Ano bang pakiramdam nyo pag sinabing may batas, may rule? No? Ikaw, ano ba ang pakiramdam mo? Yung pakiramdam ko, Father, pag merong batas, parang minsan nalilimitahan tayo sa mga bagay-bagay. Pero importante kaya yung batas? Sa akin, Father, parang nagiging importante siya kasi parang yung batas, parang siya yung nagbibigay direksyon kung ano yung tama para sa atin. Okay. Kasi nalilimitahan ka, pero nagbibigay direksyon. Di ba? O ikaw naman, Sa akin po, yung batas po, siya po yung nagkocontrol sa tao, pero siya po yung nagkakaroon ng growth para maging magaling yung ibang tao sa aspeto ng buhay. Sa school, di ba, may mga rules and regulations. Anong dating sa iyo nun bilang estudyante? Minsan nakakainis po kasi minsan di mo po nagagawa yung gusto mo. Minsan pag may oras po ng ganito, minsan nalilimitahan ka po as a person. Pero yun rin po yung nakakapagpa-growth. Tsaka nakakagawa po ako ng tama. Ayun.
Maganda rin, di ba? May dalawang mukha pala ang batas. Oo nga, no? Di ba? Pag-iisipin mo itong mga sineshare nila, sa una, parang lilimitahan ka, nakakainis, pero meron palang kabutihan ang batas. No? Importante yung Father Mar. Kasi nga, Bishop, di ba, ang batas talaga, ang purpose niya is to help para tulungan tayo, di ba? Kaya regulation, di ba? Pati tayo, di ba, may mga church May mga law. church law. No? Ikaw parish priest ka. Oo. No? May kasabihan nun, di ba? Utos ng pari, hindi mababali. Sa ating diocese, Bishop, may mga ano din tayo, mga policies din tayo. Policies, di ba? Alam mo din yan, chancellor ka, no? Sa totoo lang, importante ba yun sa tingin mo? Ay, importante po, Bishop. Oo. Para sa kagaganda pa ng pamamalakad ng ating diocese. Kasi at ng pag parish priest ka, ako, pag obispo, di ba? May mga rules and regulations, may batas tayo, pero sa totoo lang, yung unang dating minsan, yung iba, nasisikipan, katulad ng sabi ninyo eh. Pero importante yun para sa kaayusan. Diba? Order. O order, no? Kunyari, walang batas sa parokya. Nako, Lahat pwedeng gawin. Oo, kanya-kanya. Sa iyo ba, may mga karanasan ka mga pasuway doon? Marami. Hindi Hindi mawawala. mawawalan yan. Kahit sa parokya, mayroon yan. Meron, ano? Paano? Ang parish priest, police din yata. Di ba? Minsan nangyayari yun, ano? Hindi maiiwasan. Pero tingin ko importante, no? Na may batas. Kasi ang sinabi naman ng Panginoon dito, siya ang nagbibigay ng kaganapan sa batas. Pero tinutukay talaga niya dito yung kahalagahan ng batas ng Diyos. At para paano natin mauunawaan ang batas ng Diyos. At siya Tama mismo, ba? Bishop, talagang pinakita niya. Nakita natin sa kanila na being a Jewish family ay nag-submit din sila sa law ni Moses, di ba? Oo, tama. No? Kaya importante yung batas eh. Tsaka alam naman natin sa Old Testament, di ba? Kaya nga na pinatinuturo sa atin yung 10 Commandments. Di ba? No, yan. Yan ang mga bagay-bagay na binibigyang diin at nakamulatan na rin natin. No? O may signal na. Signal number 3 na yata. Oo nga. So, paano to, Bishop? Magbe-break tayo. Oo, sige. Pagpapatuloy na lang natin to. Tayo ay magbabalik sa ating palatuntunang #blessings.